Ang langit noon ay tila may kinikimkim na hinanakit. Madilim ang mga ulap na unti-unting bumabalot sa bayan ng San Roque. Isang tahimik na probinsya sa gilid ng ilog. Ang hangin ay malamig, puno ng pangambang hindi may paliwanag ng mga residente. Sa isang simpleng kubo malapit sa dulo ng barangay, masayang nag-aagahan ng pamilya luwalhati. Si Miguel, 13 taong gulang, ang panganay. Kasama niya ang kanyang bunsong kapatid na si Celino, 5 taong gulang. At ang kanilang mga magulang na sina Mang Rodel at Aling Marites. Nay, Tay, tingnan niyo po oh. Ginawa ko tong tren sa kahoy. Sabik na ipinakita na Celino ang laruan niya kay Miguel. Ang galing mo talaga, bunso. Sabay kindat ni Miguel. Sasakay ko yan mamaya sa barko ko ha. Promise kuya? Promise mo yan ha? Oo, promise. Ani Miguel, habang nilalagay sa bulsa ang isang perasong kahoy na tren na ginawa ng kanyang kapatid na si Celino. Ngunit ang araw na iyon ay hindi pangkaraniwan. Bandang tanghali, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Sa loob lamang ng ilang oras, nagsimulang tumaas ang tubig sa ilog. Hindi pa man nagtatakip silim, ay rumaragasa na ang baha sa buong barangay. Nay, Tay, tumataas na po ang tubig. Sigaw ni Miguel habang tinatakpan ng lona ang bintana. Naku, kunin niyo ang mga gamit at mga dokumento. Bilisan niyo. Sigaw ni Mang Rodel habang inaakay sa Celino. Akin na po si Celino, Tay. Ako na pong magbubuhat sa kanya. Alok ni Miguel, ngunit pinigilan siya ng ama. Huwag na anak, dito ka na lang. Tulungan mo ang nanay mo. Ako na sa kanya. Ngunit sa isang iglap, biglang bumigay ang pader ng kubo. Pumasok ang rumaragasang tubig na para bang dambuhalang hayop na sumisira ng lahat ng kanyang daraanan. Celino! Huling sigaw ni Miguel habang tinatangay ng agos ang kanyang kapatid. Sinubukan niyang sumisid upang habulin ito, subalit ang tubig ay malupit at madilim. Nay! Tay! Hinanap niya ang kanyang mga magulang, ngunit natangay na rin sila ng rumaragasang agos ng baha. Nagising na lamang si Miguel sa putikan. Hawak pa rin ang laruan na tren sa kanyang kamay. Umiiyak siyang sumisigaw sa kawalan. Ang paligid ay tahimik, liban sa ingay ng tubig at pag-iyak ng ibang mga survivor. Ang kubo nila ay nawasak, at ang buong barangay ay nagmistulang dagat ng putik at kahoy. Makalipas ang 3 araw, natagpuan ang bangkay ni Mang Rodel at Aling Marites. Ngunit si Celino, walang bakas, walang katawang lumutang, walang gamit na naisalba. Mula noon, naging layunin na ni Miguel ang hanapin ang kanyang bunsong kapatid. Sa bawat batang lalaki na nakikita niya sa evacuation center, umaasa siya. Sa bawat ulat patungkol sa batang ulila, nagpupunta siya. Ngunit wala. Parang nawala sa Celino sa mundo. Sa huling araw ng burol ng kanilang magulang, hawak ni Miguel ang laruan na tren. Babalikan kita, bunso. Hanapin kita. Kahit ilang taon pa ang lumipas. At ng gabing iyon, habang nakaupo sa tabi ng apo ng kanilang tahanan, nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ni Miguel. Isang kwentong puno ng pag-asa, sakit, at paghahanap. Lumipas ang ilang taon. 18 taon na si Miguel nang marating niya ang Maynila. Dala ang isang lumang bag, ilang peraso ng damit, at ang laruang tren na ginawa ni Celino. Yun na lamang ang tanging alaala ng pamilyang kinalimutan na ng panahon at baha. Walang kakilala, walang matitirhan, at walang malinaw na direksyon ng buhay. Pero matibay ang kanyang layunin, ang hanapin si Celino, mabuhay ng marangal, at maging karapat-dapat sa pangakong iniwan niya sa guho ng kanilang tahanan. Sa unang linggo ay tumira siya sa gilid ng terminal ng bus sa Cubao.
Natutulog siya sa karton. Palipat-lipat ng pwesto para makaiwas sa mga tanod. Sa araw, naghahanap siya ng trabaho. Nagsusumamo sa mga kainan at pati na rin sa tindahan. Ngunit palaging nauuwi sa pagtanggi. Anong alam mo? Hindi ka naman nakapagtapos ng high school. Sabi ng manager ng isang fast food restaurant. Pwede po akong maghugas ng mga pinggan kahit walang bayad. Kahit 1 linggo lang po. Para lang po may mapatunayan ako. Pakiusap niya. Ngunit sinarahan lamang siya ng pinto. Isang gabi, habang nakaupo sa bangketa at kumakain ng 5 pisong tinapay, may lumapit sa kanyang matandang lalaki. May dala itong basket ng mga basahang nilalako. Gusto mo ng trabaho, iho? Tanong ng matanda. Opo, kahit ano po, basta't legal. Sagot ni Miguel. Dinala siya nito sa isang maliit na bodega sa Tondo, kung saan ay pinagsusupot ng mga recycled plastic at basahan ng mga bata at matatanda. Hindi malaki ang kita, 100 pesos kada araw, pero sapat na para makabili ng kahit papaano'y pagkain. Doon nagsimula ang pagbabago. Pagkaraan ng 1 buwan, nakita ng may-ari ng bodega ang kasipagan ni Miguel. Hindi siya nagnanakaw, hindi nagrereklamo, at kahit may lagnat, ay pumapasok pa rin siya. Miguel, bago na ang pwesto mo bukas. Sabi ng may-ari, ikaw lang magbabantay sa listahan ng delivery. Marunong ka bang magbasa at magsulat? Opo, marunong po ako kahit hanggang grade 10 lang po ako. Pinagkatiwalaan siya ng may-ari ng simpleng trabaho. Maglista ng mga item, tumanggap ng resibo, at magsuri ng mga padala. At mula roon, unti-unti na siyang umangat. Nang makaipon siya ng kaunti, kumuha siya ng murang silid paupahan. Maliit, putas ang bubong, pero hindi na siya natutulog sa ilalim ng overpass. Habang gumaganda ang takbo ng buhay ni Miguel, hindi pa rin siya tumitigil sa paghahanap. Tuwing Sabado, lumilibot siya sa mga orphanage, kinakausap ang mga direktor. Nagbabaka sakaling may batang tinangay ng baha, mahigit 1 dekada na ang nakakalipas. Sa panahong ito, 25 taon na si Miguel. Wala po ba kayong tala ng batang Celino Luwalhati? 5 taong gulang, tinangay ng baha noong 2010 sa San Roque, Laguna. Pero laging wala ang tugon, ngunit hindi pa rin siya tumigil. Hanggang sa lumipas pa ang 5 taon. Isang araw, may nag-alok sa kanya ng trabaho sa isang logistic company. May malaki raw sweldo at may uniforme pa. Kaya naman tinanggap niya kaagad ito. Sa unang araw ng kanyang bagong trabaho, hindi niya inaasahan na ang kumpanyang iyon, na Argone Holdings, ang magiging tulay sa muling pagkikita nila ng kanyang nawawalang kapatid. Wala siyang kaalam-alam na ang CEO ng kumpanyang iyon ay kilala bilang pinakamatapobre, pinakasuplado at palaging galit. Walang iba kung hindi ang binatang si Claro Argone. Isang lalaki na may mga lihim na kahit siya mismo ay hindi pa alam. Sa unang araw ni Miguel sa Argone Holdings, dama niya kaagad ang pagkakaiba. Malinis ang gusali, naka-aircon ng bawat sulok, at halos lahat ng empleyado ay nakasuot ng desente at mamahaling kasuotan. Ngunit ang higit na napansin ni Miguel ay hindi ang kinang ng opisina, kung hindi ang tensyon sa paligid. Ang bawat hakbang ng mga empleyado ay may takot, at ang bawat bulungan ay patungkol lamang sa isang pangalan, Claro Argone. Lagi mong babantayan ang bibig mo ha, kasi baka marinig ka ni Sir Claro. Bulong ng katrabaho niyang si Ben, habang sabay silang pumapasok sa elevator. Bakit naman? Boss lang naman siya, hindi ba? Inosenteng tanong ni Miguel. Nako, yung boss na yun, parang yelo ang puso. Kapag napikon mo yun, kahit konti, tanggal ka na kagad. Kahit late ka lang ng 1 minuto, bawas ka agad sa sweldo mo. At sa mismong pag-angat ng elevator, bumukas ang pinto at dumating ang kinakatakutang binata.
Si Claro Argone, matangkad, maputi, at laging naka-all black. At madalas na nakakunot ang noo. Wala itong kaimo-emosyon sa muka, kung hindi parang palaging galit lamang. Lahat ng mga empleyado ay umuyoko kapag nakakasalubong siya. Para bang biglang nawawala ng boses ang buong palapag. Pero si Miguel, dahil hindi pa sanay, ay diretso lamang sa pagtayo at pagkakatitig. May kakaiba siyang nararamdaman. Para bang pamilyar ang mukha nito sa kanya. Parang nakita niya na ito sa isang alaala. Pero parang lang. Hoy, bagong salta. Ano ang pangalan mo? Malamig na tanong ni Claro sa kanya. Miguel po. Miguel Luwalhati. Napalingon si Claro. Bahagyang nanlaki ang mga mata. Pero kaagad ding nagbalik ang matigas niyang ekspresyon. Huwag kang tatamad-tamad ha. Hindi ako nagpapasweldo ng mga taong nakatulala lang. Napahiya si Miguel. Hindi siya nakasagot. Tinignan siya ng masama ng ilang kasama. Pati ka. Pinansin ka kaagad ni sir. Bulong ni Ben. Lumipas ang mga araw at nakita ni Claro ang kasipagan ni Miguel. Hindi siya reklamador. Laging maaga. At kahit pinagbubuhatan siya ng boses ng ilang team leaders, hindi siya sumasagot. Ngunit sa kabila nito, tila ba may partikular na inis si Claro sa kanya. Lagi siyang pinapansin sa maliit na pagkakamali. Kahit maling stapler lamang ng dokumento, ay pinapahiya siya sa harap ng maraming empleyado. Anong klaseng trabaho yung ginagawa mo? Pag-i-stapler na nga lang, hindi mo pa magawa ng maayos. Sabay hampas ng papel sa mesa. Pasensya na po sir, aayusin ko na po. Ngunit lingid sa kaalaman ni Miguel na may mas malalim na dahilan kung bakit parang may galit sa kanya si Claro. Sa tuwing binabanggit ang apelido niyang Luwalhati, may bahagyang panginginig sa boses nito, parang merong itinatago. Samantala, si Claro ay mag-isang nakaupo sa kanyang opisina. Hawak ang isang lumang kahon ng mga larawan at papeles. May isang laruan doon, lumang kahoy na tren, na para bang merong isang kaputol. Totoo bang ako ay dati ring isa sa kanila? Bulong niya sa sarili, habang pilit na tinatanggal ang peraso ng alaala na ayaw pa rin niyang paniwalaan. Habang tuloy ang trabaho sa Argone Holdings, patuloy rin ang paninibugho ni Claro kay Miguel. Hindi may paliwanag ng CEO kung bakit tila bumabalik sa kanya ang mga alaala tuwing naririnig niya ang pangalang Miguel Luwalhati. Sa gabi, habang nag-iisa siya sa kanyang bahay, madalas niyang binubuksan ang lumang kahon na ilang taon nang tinatago. Ito rin ang madalas niyang dinadala sa opisina. Kapag ang kanyang isip ay naguguluhan, bumabalik sa kanyang isip ang mga alaalang merong baha, malakas na ulan, at may naririnig siyang sigaw. Isinisigaw ang kanyang pangalan habang siya ay umiiyak at hawak-hawak ang box na ito. Pilit niyang inaalala ang mga kwento sa likod ng mga gamit na nasa loob ng box. Katulad na lamang ng lumang damit, isang lumang litrato ng mag-anak na hindi niya matandaan, at ang pinakapaborito niyang gamit, isang putol na laruang tren na gawa sa kahoy. Tila ba parang may malabong alaala na hindi malinaw sa kanya. Pero ngayon ay pilit na kumakatok sa kanyang isipan. Isang senaryo ang paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang panaginip. Isang batang lalaki na umiiyak habang hinahampas ng rumaragas ang baha ang kanilang bahay. May tumatawag sa kanyang pangalan, pero hindi klaro kung hindi Salino. Salino! Hawakan mo ko! Sigaw ng isang batang lalaki. Ngunit sa panaginip ay nalulunod siya. Umiikot ang mundo hanggang sa magdilim ang lahat. Kinabukasan sa opisina, tahimik lamang si Miguel habang siya ay nagtatrabaho. May pinapasa siyang dokumento sa HR department nang mapansin niyang bukas ang opisina ng CEO. Napatingin siya sa loob. Walang tao. Pero isang bagay ang humatak sa kanyang atensyon. Ang putol na kahoy na tren na nakapatong sa gilid ng mesa ni Claro.
Kaparehong-kapareho ito ng tren na nasa kanya. Parang tinamaan ng kidlat si Miguel. Dahan-dahan siyang lumapit. Umaasang nagkakamali lamang siya. Pero hindi. Iyon ang parehong tren na ginawa ng kanyang kapatid bago sila nasalanta ng baha. Siya mismo ang nagtala ng maliit na ukit sa gilid nito. Iniukit niya ang pangalan na Celino at pati na rin ang pangalan niya. Alam niyang ito iyon. Sapagkat nasa kanya ang kaputol ng tren na ito, itinabi niya sa loob ng mahabang panahon. Dahil doon, ay napatra siya. Iniisip niya kung bakit nasa opisina ni Claro ang laruan na Celino. Paglabas ni Claro mula sa pantry, ay dumiretso siya sa kanyang opisina. At pagkarating niya doon, ay napatitig siya kay Miguel. Takang-taka siya kung bakit titig na titig ito sa tren na laruan. Maya-maya ay nagsalita na si Claro. Bakit? Anong problema? Malamig na tanong niya. Wala po sir. Pasensya na po. Ani Miguel sa bayo ko. Pero hindi niya mapigil ang tibok ng puso niya. Hindi na ito simpleng paghinala. Samantala, sa bahay na pagmamay-ari ng pamilyang umampon kay Claro, isang matandang babae ang matagal nang may itinatagong sikreto. Habang pinapanood ang isang news segment kung saan ini-interview si Claro bilang self-made businessman, napaluha ang matanda. Anak, patawad, sapagkat hindi mo alam ang totoo. Bulong niya habang hinahaplos ang lumang larawan ng batang si Celino. Sa bahay ni Sir Ernesto at Ma'am Liza, ang mag-asawang umampon kay Claro, tila hindi matahimik si Ma'am Liza. Matagal na niyang tinatago ang lihim. Ngunit habang lumalaki si Claro at lumalalim ang ugat ng yabang at panlalait nito sa mga mahirap, unti-unti na siyang kinakain ng konsensya. Isang gabi, pag-uwi ni Claro mula sa opisina, sinalubong siya ng matamlay ni Ma'am Liza. Tahimik lamang sa kanilang mansyon. Claro? Tawag ni Ma'am Liza habang humihigop ng kapeng mapait. Pwede pa tayong mag-usap? Ano po yun, Mami? Sorry pagod po kasi ako sa buong maghapon na pagtatrabaho ko. Kung sermon na naman to. Hindi na naituloy pa ni Claro ang kanyang sasabihin nang biglang magsalita ang kanyang kinikilalang ina. Hindi ito sermon, anak. Isa itong katotohanang matagal ko nang itinatago. Napakunot ang noo ni Claro. Umupo siya. Halatang naiinis pero curious. Anak, huwag ka sanang mabibigla. Pero aaminin ko na ang totoo. Hindi ka talaga namin anak ng Daddy Ernesto mo. Nasa amin ka lang noon dahil natagpuan ka naming palutang-lutang sa ilog. Nagkataong namamasyal kami ng daddy mo noon at doon ka namin nakita. Mahigpit mong hawak ang nakasabit sa iyong box at meron tong laruang kahoy na tren kasama ng ibang maliliit na gamit. Ang una naming ginawa ay dinala ka namin sa ospital para mapatignan ka. At doon namin nalaman, anak, na nagkaroon ka ng amnesia. Sinubukan naming hanapin ang mga magulang mo at inireport ka na rin namin. Pero walang naghahanap sa iyo, anak. Kaya naman mula noon ay kami na ang umampun sa iyo. Dahil sa narinig ni Claro, ay parang tumigil ang kanyang mundo. Ang laruan, ang panaginip, ang sigaw ng isang batang lalaki sa gunita niya. Lahat ng iyon ay totoo. Hindi ka namin kayang iwan. Napamahal ka na sa amin, Claro. Pinalita namin sa mga barangay pero walang sumipot para hanapin ka. Kaya't pinalaki ka na lamang namin mula noon. Pinalaki ka namin na para naming tunay na anak. Maaaring ang ilan sa mga alaala mo ay nabura nang dahil sa matinding trauma at pagkatama ng iyong ulo sa mga bato. Kaya naman hindi na namin pinilit pang maalala mo ito dahil palaging sumasakit ang ulo mo kapag naiisip mo ang bagay na yon. Pero bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang sinabi? Nanginginig na tanong ni Claro. Dahan-dahang inilabas ni Ma'am Liza ang isang lumang Polaroid. Larawan ng isang batang Claro, kasama ang isang batang lalaki na may hawak rin na tren. Yan ang isa sa mga natagpuan namin kasama ng box na nakaibit sa katawan mo.
Kasama yan ang isa pang larawan na nasa iyo, anak. Nakalagay sa likod ng larawan na yan ang pangalang Kuya Miguel. Biglang kumabog ang dibdib ni Claro. Imposible, bulong niya. Hindi maaaring si Miguel yun. Yung empleyadong pinapahiya ko palagi. Yung laging tahimik at nagpapakumbaba. Muling bumalik sa isipan niya ang mukha ng binata, ang apelido at ang luwalhati. Naalala rin niya na napatulala ito nang makita ang kanyang lumang tren. Kinabukasan, hindi mapakali si Claro. Sa unang pagkakataon, hindi siya sumigaw at hindi siya nagalit. Tahimik siyang pumasok sa opisina, dala ang lumang litrato at ang kahoy na tren. Sinadya niyang puntahan si Miguel sa accounting department. Tahimik itong nagtatype. Seryoso sa trabaho. Si Miguel kasi ay all-around na utusan sa kanilang kumpanya. Luwalhati, tawag niya. Nilingon siya ni Miguel. Inaasahan nito ang sermon at panibagong pang-insulto o pamamaya. Pero laking gulat niya nang makita niya ang kahoy na tren at ang lumang litrato. Luwalhati, alam kong kilala mo ang laruan na ito at ikaw ang nasa litratong ito. Hindi makapaniwala si Miguel. Tinignan niya ang litrato. Walang duda. Siya nga ang batang iyon, kasama ang kanyang kapatid na si Celino. Maluwa-luwa si Miguel habang siya'y unti-unting tumatayo. Tinignan niya si Claro ng diretso. Celino? Celino, ikaw ba yan? Bulong ni Miguel. Nanginig si Claro at ito ay napaupo. Parang gumuho ang katauhan niya. Ang taong matagal na niyang tinatapak-tapakan, ipinapahiya at sinisigaw-sigawan ay ang kanyang kuya pala na matagal nang nawalay sa kanya. Katahimikan ang bumalot sa buong opisina matapos ang revelasyong naganap. Si Claro na ngayon natutong tanggapin na siya sa Celino, ang matagal nang nawawalang kapatid ni Miguel, ay tulala pa rin. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman. Takot, hiya, o panghihinayang. Samantalang si Miguel naman ay hindi na malaman kung matutuwa ba siya na nakita niya na ang kapatid na inaakala niyang patay, o malulungkot dahil ang kapatid niyang ito ay naging isang matapobre, mapanlait at walang awa sa mahihirap, sa mga taong siya mismo ay pinapahalagahan. Bakit hindi mo ko hinanap? Tanong ni Claro habang nakayuko. Matagal kitang hinanap. Araw-araw. Lumaki akong may daladalang pag-asa na makikita pa rin kita. Pero tinanggap ko na rin na baka wala ka na. Baka tulad ni Nainay at Itay. Baka tuluyan mo na akong iniwan. Pero ganun pa man, araw-araw ay umaasa pa rin ako na muli kitang makakasama. Na muli kitang makikita. Ramdam na ramdam ang bigat sa dibdib ni Miguel. Kung alam ko lang sana, may inang sagot ni Claro habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya kailanman inakalang ang pagtrato niya sa sarili niyang kapatid ay ganun kababa na ang lalaking akala niya'y walang halaga ay ang taong minsan siyang tinawag na kapatid at minsang humawak sa kanyang mga kamay sa gitna ng baha. Makalipas ang ilang araw, hindi na pumasok si Claro. Tahimik niyang binalikan ang lahat ng kanyang mga ginawa. Ang bawat pang-api, ang bawat pagmamalaki, at ang bawat pangungutya sa mga taong gaya ng dati niyang pinagmulan. Sa bahay, muli siyang humarap kay Ma'am Liza, ang kanyang kinilalang ina. Mami, salamat po sa lahat ha. Hindi ko alam kung paano ko pong may tatama ang lahat. Umiiyak niyang sabi. Hindi pa huli ang lahat, anak. Sagot ni Ma'am Liza habang pinupunasan ng kanyang luha. Ang mahalaga, alam mo na kung sino ka. Ngayon, nasa sa'yo na kung anong klaseng tao ang pipiliin mong maging. Niyakap niya ang kanyang itinuring na ina na si Ma'am Liza. Dahil sa sinabi nito, ay sobrang natauhan siya. Binigyan niya ng puwang sa kanyang puso ang pagpapatawad. Pagpapatawad sapagkat hindi man niya lubusang maalala, pero merong sa puso niya na para bang
Pinabayaan siya ng kanyang pamilya, kaya marahil ay palagi siyang galit. Palagi siyang bugnutin. Dala siguro ito ng mga alaala na hindi malinaw sa kanya, pero nararamdaman niya. Buo sa kanyang puso na siya ay muling babalik sa opisina at hihingi ng kapatawaran sa kanyang Kuya Miguel. Pero isang gabi habang siya ay natutulog, muli niyang napanaginipan ng senaryo kung saan ay inilalagay niya sa box ang kanyang mga gamit. Katulad na lamang ng laruan, mga litrato, at ilang mga maliliit na bagay doon sa kanyang box. Habang napakalakas ng ulan, karga-karga siya noon ng kanyang ina, subalit nagpumilit siyang bumaba sapagkat kukuhanin niya ang kaputol ng kanyang laruan na nakapatong sa istante ng TV. Pero laking gulat na lamang niya nang biglang nabuwal ang kanilang bahay dahil sa napakalakas na agos ng tubig baha. Doon ay narinig na lamang niya na tinatawag siya ng kanyang Kuya Miguel. Sumisigaw ito at paulit-ulit na isinisigaw ang kanyang pangalan habang ito ay umiiyak. Si Lino! Si Lino! Hanggang sa tuluyan na nga silang nagkahiwalay. Nakita niya pang inagos ng baha ang kanyang mga magulang at ang kanyang kapatid naman ay lumusong sa tubig papalapit sa kanya. Pero doon na siya nawalan ng malay at nagising na lamang siya na nasa ospital na siya at walang kahit na anong maalala. Hindi na malaya ni Claro na habang siya ay natutulog ay sigaw na pala siya ng sigaw at tinatawag ang pangalan ng kanyang Kuya Miguel. Bumukas ang pinto at kinising siya ng kanyang mga kinilalang magulang. Nagising si Claro na punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Iyak siya ng iyak at sinasabing naaalala na niya ang lahat. Hindi lang alaala, kung hindi ang pakiramdam ng napakasakit nang nawalay siya sa kanyang pamilya. Nang makita niyang inaagos ng tubig ang kanyang mga magulang at nang makita niyang sumisid ang kanyang Kuya Miguel para iligtas siya. Lahat ng iyon ay naaalala na niya. Lahat ng masasayang araw na kasama niya ang pamilya niya ay tandang-tanda na niya. Bumalik na ang lahat ng kanyang alaala. Niyakap naman siya ng kanyang mga kinilalang magulang at inabutan siya ng tubig. Anak, huwag ka nang umiyak. Mahal na mahal ka namin, anak. Narito kami para sa iyo. Hindi ka nawalan ng pamilya. At masaya kami sapagkat nakita mo na ang kuya mo. Sabi ng kanyang ina. Anak, tahan na. Nandito kami ng nanay mo. Mahal na mahal ka namin. Sabi naman ng kanyang kinilalang ama. Kinabukasan ay maagang nagising si Claro para pumasok sa opisina. Hindi lang para magtrabaho, kung hindi para puntahan ang kanyang kapatid at ito ay yakapin ng maigpit. Nanumbalik ang kanyang pagmamahal sa kanyang Kuya Miguel. Para bang kahapon lamang nangyari ang pagkakawalay nito sa kanya. Para bang ngayon pa lamang siya nagdadalamhati sa masakit na karanasan. Kaya naman nang makapasok siya sa kanilang kumpanya, ay agad niyang tinungo kung saan ang departamento ng kanyang Kuya Miguel. At walang pasabi-sabi, nang ito'y kanyang makita, ay agad niya itong niyakap ng maigpit. Napahagulgol si Claro o si Celino. Hindi niya na iniisip kung ano ang mga sasabihin ng mga tao sa kanyang paligid. Ang mahalaga sa kanya ay mayakap niya ang kanyang minamahal na kapatid. Para sa kanya, hindi siya isang CEO, kung hindi siya ay isang bunsong kapatid na naghahanap ng kalinga, ng pagmamahal at yakap ng kanyang pamilya na nais punan ng lahat ng kalungkutan, mga panahong nasayang at nawala sa pamamagitan ng yakap lamang. Para siyang 5 taong gulang na humahagulgol habang yakap-yakap ang kanyang kapatid na si Miguel. Kuya, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sapagkat hindi ko naaalala ang lahat. Pero ngayon, naalala ko na. Naalala ko na ikaw ang aking kuya. Naalala ko na si Nainay at Itay. Naalala ko na yung mga panahong nagkahiwa-hiwalay tayo.
Sobrang sakit kuya. Sobrang sakit para sa akin. Ngayon ko lang naramdaman ang sakit na to. Pati si Miguel ay hindi na rin napigilan ang kanyang pag-iyak. Alam niyang nagbalik na ang kanyang kapatid. Alam na alam niya sa kanyang pakiramdam na ito nga si Celino. Ito ang kanyang kapatid na minamahal niya noon. Ang lahat ng pangungulila, ang lahat ng mga nasayang na oras at panahon, ang lahat ng mga gabi-gabing pagluha ni Miguel, at ang lahat ng mga pag-aalala sa kapatid niyang nawalay, ay binuhos niya sa pamamagitan ng punong-puno ng pagmamahal na pagyakap at pagbuhos ng kanyang mga luha. Para silang mga batang nag-iiyakan. Walang pakialam sa paligid. Pinabawi ang bawat araw, buwan at taon na hindi sila nagkasama. Nag-iyakan na rin ang mga tao sa kanilang opisina. Nadala sa pagtatagpong iyon ng magkapatid na nawalay sa isa't isa at muling nagkasama. Mula nga ng araw na yon, ay pinangako nila sa isa't isa na hindi na sila magkakawalay pa. Wala man na ang kanilang mga magulang, masaya naman na si Miguel at Celino sapagkat muli silang nagkita. Alam nila sa kanilang mga sarili na masaya rin ang kanilang mga magulang sapagkat sila'y nagtagpo ng muli. Nagbago na ang ugali ni Celino. Ang dating bugnutin, ang dating matapobre, at ang dating lagi na lamang galit, ay bigla na lamang naging CEO na napakabait, maalalahanin, at palaging nakangiti sa kanyang mga empleyado. Ibang-iba sa Celino sa dating klaro, kaya naman ang dating iniiwasan na boss, ngayon ay palagi na lamang nilalapitan ng kanyang mga empleyado. Hindi lamang bilang isang boss, kung hindi bilang isa na ring kaibigan. Pinaaral na si Lino ang kanyang kapatid na si Miguel. At di kalaunan nang makatapos nga ito sa loob ng isang taon, ay binigyan niya ito ng mataas na posisyon sa kanyang kumpanya. Ito ay naging isang manager. Wala namang tumutol, sapagkat deserve naman ni Miguel ang posisyong iyon. Dahil may angkin din talaga itong talino at galing. Mula sa pagiging janitor sa kumpanya, pagiging utusan sa lahat ng bagay, pagiging all-around sa trabaho, ngayon isa na siyang manager dahil sa kanya na ring galing at dahil sa kanyang talino at kasipagan. Hindi lamang dahil sa pag-promote sa kanya ng kanyang kapatid na si Celino. Masaya na si Celino sapagkat natatandaan na niya ang lahat ng kanyang nakaraan. Malinaw na rin sa kanya na hindi siya inabandona ng kanyang mga magulang o hindi siya pinabayaan. Tanggap niya na rin na patay na ang mga ito. At isang bagay ang hindi niya malilimutan. Kung gaano sila kasaya noong sila ay kompleto at buo pa. Para kay Miguel naman, masaya na rin siya sapagkat natagpuan na niya ang kanyang kapatid na matagal na niyang hinahanap-hanap. Higit pa ito sa posisyon na kanyang natanggap ngayon. Kontento na siya sapagkat nakita niyang maayos na ang kalagayan ng kanyang minamahal na kapatid. Ito lang naman ang tanging hiling niya. Bonus na lamang ang magkaroon siya ng magandang trabaho at mataas na posisyon. Itinuring na rin si Miguel na parang tunay na anak ng kinilalang magulang ni Celino. Itinuring rin naman niya itong mga magulang at sobrang laki ng pasasalamat niya sa mga ito sapagkat dahil sa kanila, naging maganda ang buhay ni Celino. Sa mansyon na nakatira si Miguel at magkasama silang magkapatid, nangako sa isa't isa na kahit kailan ay hindi na sila magkakahiwalay pa. Dito na po nagtatapos ang ating mixing kwento sa araw nito. Sana po ay nagustuhan niyo. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan ay ang huwag mawalan ng pag-asa. Ano man ang bagyong pinagdaraanan natin sa buhay at ano man ang ating mga ninanais at hinihiling, darating ang araw kung tayo ay magtitiwala at kung tayo ay lalapit sa Diyos. Walang imposible sa Kanya. Ang lahat ng ito ay mangyayari sa tamang panahon, sa tamang oras, at sa tamang pagkakataon. Kayo mga kabarangay,
Ano ang masasabi nyo sa ating kwento sa araw na ito? Nagustuhan nyo ba? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.